Okay. Mga kapatid, nais ko pong ipaunawa, ang kaganapang ito ay hindi pa nagaganap. Pero sa Diyos ay tapos na. Ano? Alam mo, ang Diyos po natin ay dakila. Siya yung noon, ngayon at magpakailanman. Wala siyang hindi alam sa nakaraan, wala siyang hindi alam sa kasalukuyan, wala siyang hindi alam sa inaharap. Wala siyang hindi alam sa walang hanggan. Sa Diyos, ang walang hanggan ay isang ngayon lamang. Ngayon, ipinakita na po ng Diyos sa magitan ni Apostle John the Beloved, one of the 12 disciples ni Jesus Christ. Si John the Beloved, yan po yung malapit kay Jesus Christ. Habang siya'y nasa Patmos, ay nagkaroon siya ng pangitain at pinakita sa kanya yung mga magaganap, magkakaroon ng rapture, tribulation, then inagaganap sa langit hanggang sa dulo ng lupa at panahon. Kaya mga kapatid, hindi natin kailangan ng bagong Bible. Hindi natin kailangan ng mga new revelation na ipahayag ng Diyos kung ano yung mangyayari sa hinaharap. At ang tagpong ito mga kapatid ay nasa langit. Na inilalarawan ni Kristo yung magaganap sa langit. Are you with me? Andun po yung mga anghel, nandun po yung 4 na klase ng hayop, andun po yung 24 elders na sumisigaw, "Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb." So yan ang ating pag-uusapan, karapat-dapat ang kordero. At may tinutukoy dyan na ano salitang karapat-dapat. Actually, salita pong karapat-dapat, mga kapatid, kinuha po ang salitang Grego, nang ibig sabihin ay deserving. Deserving. Karapat-dapat at saka suitable. Suitable. Swak sa Diyos ito. Angkop na angkop ito sa Diyos. Bagay na bagay ito sa Diyos. Due reward. Ibig sabihin, ang tao pag nagtrabaho, kailangan ng tamang suldo. Ang Diyos naman, tumarabaho sa atin. Amen? Tulog na tayo, ang Diyos ay nagawa pa. Malayo na tayo sa Diyos, ang Diyos ay aktibo pa. He is worthy. Worthy is the Lamb. Ano yung worthy? This is not just a mere word. Meron pong paglalapat ito, sabi po ng talata, verse 12. Ang sabi niya, basahin natin verse 12. Para mas feel ko ang English yan. You know. Saying, with a loud voice, worthy is the Lamb. Worthy, deserving, suitable, due reward, that was slain to receive power. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ay worthy, karapat-dapat, kaganti-ganting pala, matapos niyang tayo pagpalain, buhayin, at gawin ang magandang gawa. Dapat lang na ibigay, karapat-dapat ang lakas sa Kanya. Kaya wag mong ipagdamot yung buhay mo, yung lakas mo, dahil ibigay ng Diyos, He is worthy. Are you with me? Maraming lakas. Nagugulang sa tungitan, nagugulang sa pangangaliwa, nagugulang sa pauli-uli sa lansangan. Pero pag nasa linggoy ang antukin, lupay-pay, word is the Lamb. To receive power. Amen? To receive power. Ang Panginoon, Jesus, ay karapat-dapat pag-alayan, tumanggap mula sa atin ng kapangyarihan. Ng ano pa? And riches. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Ano ibig sabihin? Worthy, deserving, suitable, due, reward. Ibig sabihin, ang Diyos ay dapat paggamitan mo ng iyong kapangyarihan, ng iyong lakas. Huwag mong ubusin ang iyong lakas sa alak, sa sigarilyo, sa bagay ng lupa. Dapat yan ay
ibigay kay Kristo. Worthy is the Lamb. Not only ability or mighty work, riches. Amen. Kung sa tithes pa lang, himatlugin ka na. Kumusta kaya kung riches na yan? Are you listening? Are you listening? Is He worthy? Is He worthy? And mind you, brethren, bago kayo tuloy yung mga worthy na yan, ang sumisigaw dito ay for this. Wonderful beast. Yan ay, sa pag-aaral, yan pa yung mga seraphim. At angels na hindi mabilang, milyon-milyon. At yung 24 elders. Ang 24 elders po, makikita po natin yan sa pag-aaral, bago pumasok ang 7 taong kapighatian, nakita na ni John the Beloved sa itaas ang 24 elders na sumisigaw, worthy is the Lamb. Ano ba ang 24 elders? Yan po yung church. Ibig sabihin, ang tamang church, hindi talaga papasok sa tribulation period. Ibig sabihin, ang church talaga'y palangit. Ibig sabihin na talaga, ang tunay na church, palangit. At ito yung dapat natin tandaan. Ang tunay na church, sumisigaw, worthy is the Lamb. Kahit tanungin mo ang sarili mo kung ikaw ay church. Are you with me? Ang tunay na church, sumisigaw, worthy. Ikaw ay karapat-dapat. Ikaw ay swak na swak. Ikaw ay katanggap-tanggap, tumanggap ng gantimpala ng ng kalakasan, ng kayamanan, verse 12, honor. Ang karangalan, sa Diyos lang dapat yan ibinibigay. Amen. Ano pa? Worthy to receive glory, worthy to receive blessings. And mind you, isa sa sumisigaw na grupo dito ay church. Amen? Walang duda, tunay na church ito ay nasa langit eh. Amen? Tingnan nyo, sila ay nasa langit. Actually, yung salitang 24, yan po sa final chapter ng 2 Chronicles, hindi ako nagkakamali of first. Yan po ang bilang ng mga priest na umaawit sa templo. Yan ang bilang, 24 elders. And since na tayo wala na sa Old Testament time, wala na tayo sa tinatawag na tabernakulo, tayo na sa New Testament na, tayo nangangasiwa na sa dakong banal, at ang tawag sa ating lahat na Kristiyano ay priest. 1 Peter chapter 2 verse 9. Are you with me? Ngayon, may mga nagpipris-prisan. Pero talaga ang tunay na Kristiyano ay palangit. Ito wala nang duda eh. Dito sa atin, maraming hindi pa tayo nakakapiho eh. Amen? Kayo ba talaga siguradong kayo palangit pag namatay? Ha? Kayo ba talaga itiyak na palangit pag namatay? Ito, wala nang duda eh. Nasa langit na eh. Nasa langit na eh. At sumisigaw ng worthy. Ibig sabihin ng church, nakakaintindi kung sino si Jesus. At hindi lang naiintindi. Kasi sa totoo na, minsan nag-uusap kami ni Pastor Hernandez. Sabi ko, bakit nga baga, Pastor, ganito ang nangyari sa atin? But hindi nila maunawaan yung eleksyon. Hindi nila maunawaan yung total depravity. Sabi sa ni Pastor, tingin ko na may hindi nila nauunawaan. Ang problema ay hindi nila matanggap. Ang church, hindi lang nakakaunawa kung sino si Kristo. Natatanggap nila kung sino si Kristo. Kayo ba, naunawaan niyo kung sino si Kristo?
Tanggap niyo ba kung sino si Kristo? Yung salitang worthy. Ibig sabihin mga kapatid, kung ating namin, bakit ang sabi ay ganito? Sa verse 12, tingnan po natin. Chapter 5, verse 12. Saying with a loud voice, with a loud voice. Kaya yung masaya sa Diyos, maging ang boses buhay. With a loud voice. Ano sabi? Worthy is the Lamb. Ibig sabihin, ang church may tama hindi lang ng pagkaunawa, kundi ng pagtanggap kung sino si Kristo. Pwedeng nauunawaan mo siyang dapat paglingkuran. Ay ang tanong, tinatanggap mo ba na dapat siyang paglingkuran? Amen? Maraming tao siya'y unawang siya'y Panginoon, pero siya ba talaga'y Panginoon? Are you listening? Opo. Madaling maintindihan. Minsan, lalo pa dito sa God is Able Baptist Church, yung pinakapayak na pagpapaliwanag, ginagawa natin. Naiintindihan, pero ang problema, bakit hindi tumatalab? Naiintindihan mo lang, pero hindi mo matanggap. Bakit? Ikaw pa rin ang nasusunod sa iyong buhay. Hindi yung worthy is the Lamb. Sa iyong lakas, sino ang nagamit sa iyo? Sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, shabu na ayaw magpatulog. Yan ang nagamit ng lakas ng maraming kabataan. Hindi lang kabataan, maging katandaan. Amen? Amen. Gaano kayang oras ang ginugugol mo sa pananalangin? Gaano kayang oras ang ginugugol mo sa pagbabasa ng Biblia? Gaano kahaba, ka-meaningful ang time na yung ibinibigay sa Diyos? Ilang linggo meron, isang taon. Ilang linggong nandito ka sa church. Alam mo si Jesus ay Diyos. Alam mo si Jesus ay Panginoon. But do you accept? Word is the Lamb. Amen? Word is the Lamb. What? To receive power, to receive honor, to receive riches. Ibig sabihin, ang church, hindi hamak ang tingin kay Jesus. Are you with me? Amen. Ang tunay na church, si Kristo ay hindi tao lang ang tingin kay Jesus. Tatandaan niyo yan. Amen? Kaya kapag may iglesia nagtuturo, si Jesus ay tao lang, hindi ang tunay na church. Bakit? Ang sumisigaw na 24 elders sa langit, ano sabi? Sila'y nagpatira at sumamba. Therefore, si Jesus ay hindi tao lang. Ang tunay na church, ang tingin kay Jesus, hindi tao lang. Kaya mag-iingat ka sa mga iglesia ni Kulapo. Dahil si Jesus kanila ay tao lang. Pero kailangan ko ng tubig. Dahil ako'y tao lang. Are you with me? Kailangan ko ng tubig. Dahil ako'y tao lang. Ang tingin tiyak ng church. Amen? Ang tingin ng church. Kasi sabi diyan, and when he had taken the book, the 4 beasts and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odor. Which are the prayers of the saints. Yan palang panalangin, mabango sa iyo sa Diyos. Kaya manalangin ka ng manalangin. Amen? Tama? Ang Kristiyano palang mapanalanginin, mabango. Then verse 10, 9, and they sang a new song, saying, Thou art worthy. Sa Book of Revelation, ang daming binanggit na, Thou
are worthy. Ang bumanggit niyan, 24 elders, angels, 4 beasts. Ibig sabihin, ang mga tauhan, karta sa langit, may tamang pagkilala kung sino si Jesus. Kaya kung nasa lupa ka pa lang, mali na ang tingin mo kay Jesus, paano kang pupunta ng langit? Tama ba? Amen. Hindi mo sasambahin si Jesus sa langit. Kung sa lupa pa lang, tao ang tingin mo sa Kanya. Tama ba? At mapapansin yung mga kapatid dito, hindi rin si Kristo, tawag dito, promoted man. No. Siya'y katabi ng Ama sa langit. Pareho sila pinagpapatirapahan, ang Ama at ang Lamb. Why? Christ is not a mere man, nor promoted man. Sabi ng iglesia, kami may naniniwalang si Jesus ay sambahin din. Bakit? Siya'y iniangat ng Ama. No. Siya'y nagpakababa, hindi iniangat. Sala yung iyong silay, kukulitiwing ka. Siya'y nagpakababa, hindi nagpakaangat. Amen. At hindi rin siya maliit na Diyos. Bakit? Sabay silang pinupuri ng Ama at ng Lamb. Are you listening? Nais ko lang i-impart sa inyo mga kapatid. Ang tunay na church, tama ang unawa at asal kay Jesus. Amen. Sige. Kahit hindi ko naibigay ng puntos, gusto ko lang dalariitin na itong katotohanan ito. Itong verse 8 na ito. Ito yung verse 8. Sabi dyan, and when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders, nagsimulang makita ang 24 elders nung matapos i-mention ang 7 churches sa chapter 2 and 3. Then pag akyat ng chapter 4, nakita na yung 24 elders, numubuksan ng 7 seals, nakita na sa itaas. Bakit? Ibig sabihin, may rapture talagang naganap. At ang church na tunay ay hindi papasok sa 7 years tribulation. Yan ang tunay na church. Pero hindi lang yun. Ang tunay na church, tama ang pagkaunawa at asal kay Jesus. Meron kasing parang tama ang asal. Sa totoo na, may mga hindi ligtas, pero parang tama ang asal. Abay, lagi nasimba hindi man ligtas. Nagbibigay ng tithe, hindi naman ligtas. Meron man tama ang unawa, sala naman ang asal. Tama? Ang galing ng doktrina, mali naman ang ugali. Pero ang tunay na church, tama ang doktrina, tama ang ugali. At yan ay nakita sa langit. Yun ang tunay na church. Kaya kung ikaw ay kabilaan, ay delikado. Are you with me? Amen. Yung sumisigaw. Ano sabi niya? And when he had taken the book, the 4 beasts and 20 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps. Ano sabi diyan? Nasaan na yung sumisigaw? Verse 12. And saying, with a loud. Mga batid, yan nasigaw niya, tiyak na hindi ang tukan yan. Nasigaw Amen? Amen. Alam nyo, ito yung paintindi sa anong Holy Spirit. Ako'y tuwan-tuwa. Ito, makikita mo ang tunay na church. Yung nakaharap sa luklukan ng Ama at ng Kordero. May tamang unawa, may tamang ugali. Amen! Amen! God, Gisay! Amen! Hindi nyo ba, palakat na ko Sigaw na ako Amen! Palakat na ako, sigaw pa!
Becky parang hinihili pa rin. Magpalit kaya tayo ng upuan, ikaw ang din eh. Are you listening? Naiintindihan niyo ba yung ibig sabihin parating ng Panginoon? Ikaw ba ay tunay na ligtas? Ikaw ba ay kabilang sa church? Ano ang church? Sila'y nagsasalitang, worthy is the Lamb to receive. Eh mga kapatid, kapag kilala mo si Jesus, dapat lang talagang bigyan mo siya ng iyong lakas. Dapat lang bigyan mo siya ng iyong pera. Ng iyong tithes. Hindi lang pera, riches. Strength, honor, glory, blessing. Minsan ako, inaawa sa aking anak eh. Pagka nag-aawardan, dati, si Kuya Romel, absent daw ako. Eh, bakit? Wala ka naman. Eh, ako naman sumama sa inyo, nag-preach ka eh, di hindi ako absent. Tama ang tao naghahanap ng honor. Pero ang honor ay worthy to the Lamb. Amen. Are you with me? So, nais ko lang ipakita dito sa ating pag-aaral. Hindi basta ang Lamb. High view of the Lamb. Amen? Kayong mga matatalino, huwag niyong ipagdamot ang inyong talino na ipagamit kay Jesus. Worthy is the Lamb. Kayong mayayaman, huwag yung putal, huwag yung sobra, huwag yung barya. Ang ibigay mo kay Jesus, worthy is the Lamb to receive riches. Huwag kayong maglilingkod sa Diyos kung kailang papatay na kayo. Hindi pa nga kayo papatay, mukha pa lang. Amen? Saka ka maglilingkod, saka ka mapapibig sa mimbalagi kung hindi kibubuhati na. Tapos nung malakas ka, hindi mo na ikita. Mag-iingat ka, hindi yan ang church. Hindi yan ang church. Yung nando sa langit, hindi yan ang church na klase na ang babaw ng tingin kay Jesus. Amen? Amen? Yung iba, saka na, marami pa naman panahon. Mali ang tingin mo kay Jesus, hindi ka church. Hindi ganyan ang church. Naintindihan niyo ba yan? Halos tapos na eh. Halos na yun na yung DY. 24 elders. Sabi ng ibang mga nag-aaral, yan daw ay 12 tribes and 12 apostles. Pero doon sa akin na pag-aralan sa aklat ni D.Y. Pentecost, masakay ako doon. Na talagang yan ay church. Amen? So, given na tunay talagang church yun, nasa langit eh. Amen? At saka tama ang tingin kay Jesus. Ngayon, bakit nasabi nila yan? Worthy to receive power, worthy to receive riches, worthy to receive strength, honor, glory, and blessing. Why? Hindi pipitsugin ang tingin nila sa Lamb. Are you listening? Amen? Sabi nga ng Malakay chapter 1 eh, bet kayo pag naghahandog sa Diyos kung alin yung bulag, kung alin yung pilay, kung alin yung dungisin, ibigay nyo kaya kay Mayor yan. Kung tanggapin niya ang kanyang pagkatao, ang iyong pagkatao. Ibig sabihin, ang Mayor nakakahiyang bigyan ng pilay na manok. Amen? Bibigyan rin lang naman ng manggang kinalabaw, kung alin pa yung pasa-pasa. Nakakahiya yun, di ka? Ay, Mayor lang yon. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nagbibigay ng tama sa Mayor, andoon yung malaking pagtingin mo sa Mayor. Kaya kung ikaw ay nagbibigay ng basta na sa Diyos, hinahamak mo si Jesus. Nakakarating ba? Nakakarating ba? Ang church hindi lang nakakaunawa, natatanggap ng masaya yung nauunawaan. Akalain mo mga kapatid, nakita nila kung sino yung Lamb. At ang response nila, sumisigaw sila, "You are worthy!" Merong nakakaintindi ngayon ng ano, nasa akin din yan. Kung yan yan na may kanya-kanya lang ng pananaw at silip. Hindi ganyan ang church. Hindi ganyan ang church.
Amen? Ako yung naniniwala. Kayo ba yung naniniwala? Yun ay church. Kaya ang church, na-rapture muna bago ang tribulation period. At ipinakita ni Jesus Christ. Kaya ang aklat ng Apocalypse, ang ibig sabihin yan, revelation of Jesus Christ. Pinakita na, pinasilip na yung activities meron sa langit. Nakita ni John D. Bilab, yung church na kinakatawan ng 24 elders. Nandun din yung mga anghel sa langit na sumisigaw. Ibig sabihin, yung 4 na hayop, yung 24 elders at yung mga angels ay tama ang kanilang tingin at asal kay Kristo. Kaya yung mga nasa langit at palangit, dapat ganun din. Amen. Amen. Ako lang nasigaw ang tipid ng amen. Alam niyo ba yung amen malakas nakakatulong para huwag kang antukin? O yan. Di ka antukin. Tama ba? Maliwanag ba sinasabi? Nakakaabot ba? Nakaka-repress ba? Sabi ni Brother Albert, represser. Nakaka-repress ba? At nakaka-konsensya din. Bakit ang church sumisigaw, worthy to receive? That's their attitude. That's their wisdom. How about us? Are we the church of Christ? Amen? Si Jesus ba ay worthy sa iyong lakas? Kaya tayo, may sports ministry. Pero kapag yung mga player ay gusto lang lumaro at ayaw sumimba, diyan ka na. Ayaw ko na gusto lang maglaro, ayaw namang sumimba. Ang gusto ko, yung lakas mo, wag mo lang gamitin sa basketball. Gamitin mo rin yan sa Diyos. Worthy is the Lamb to receive power. Amen? Ay gusto lang lumaro, ayaw namang magsimba, ay wag na tayo maglaro. Hindi ako gigil na gigil sa laro. Bakit? Hindi nga ako nakakapaglaro. Ako na may nanonood lang Ako'y tuwa na kayo nasimba. Bago ang laro. Secondary lang yung laro. Pero saan ang galak talaga kayo nakakapakinig ng salita ng Diyos. At ayaw mo, ay sino tinakot mo? Ako ang nagagastusan dyan. Minsan may kulang ang budget, hindi alam ng aking asawa. Ngayon ko lang ipapaalam, ako ang nagsusubsidize. Kaya may mga love gift na simasaan na hindi na nakakarating kayo, madam. Alam kong gagamitin ko isang araw. Bakit? Gusto ko yung maakay sa Panginoon ng mga players. And I'm using my personal money, my personal desire, any endeavor that I can use for the glory of God, for the sake of soul winning, I will do it. Pero ayaw ninyo, ano nga gawin ko? Sabi ng Panginoon, word is the Lamb to receive power, strength, and even riches. Ano ibig sabihin lang? Hindi pipitsugin si Jesus. Kung kailan mo lang magustuhan. Ay, hindi ganyan ang church. Beware. Beware. Ako iniwala, ito'y tunay na church. At ang tunay na church, may tamang asal kung sino si Jesus. Amen? Amen? Ang ganda sana. Alam niyo, merong ipinakita doon sa Revelation na mga malalaki at maliliit. Talagang biblical yan. Munti at malalaki. Yung sumisigaw sa paanan. Ang ganda sana kung yun yung nasuzoom. Titingnan ko talaga ako ngayon naandoon. Bagay, yung ipinakita dyan marami ay mga tribulation saints. Tribulation saints. Dahil itinanong ni John D. Bilab, sino kayong makapal na bilang ng mga yan na umaawit sa paanan ng kordero? Yan ikayong mga naligtas sa panahon ng kapighatian. Amen? Ako'y tuwa lang doon, mga kapatid. Alam mo, ikinatuwa ko doon. Lalo kong napagtibay kung sino ang tunay na church. Kasi ako naniniwala, sa local churches, mayroon talagang hindi saved.
Kasi sa 12 alagad, may Judas. Sana tayo ay kasama doon sa sisigaw ng word is the Lamb. Bakit? Dito pa lang nakita mong He is worthy. Pero ikaw, kita may pwede naman siya patapon-tapon lang. May pwede naman kung kailang umagustuhan, ikaw ang tapon. Amen? Ang Panginoong Diyos ay hindi bagay sa reserba. Ang sabi ng Bible, but seek ye first His righteousness, His kingdom. Delight thyself also in the Lord. Hindi ang Diyos reserba, siya'y pangunahin. Ngayon kung ang asal mo'y ganyan, baka hindi ka kasama sa 24 elders, search yourself. Dahil yung umaawit sa langit, hindi lang kita nila who is the Lamb. Naibibigay nila yung tama kung sino yung Lamb. Worthy to receive honor, riches, strength, power, blessing. Is that our attitude? God is able, Baptist Church. Amen? Amen? Tayo ba ay church? Tayo ba ay church? Naiintindihan niyo ba kung sino yung Lamb? Is He worthy to receive power? Is He worthy to receive honor? Is He worthy to receive riches? That's the church. Pero ang Diyos sa iyo, tingin mo tira-tirahan. Marami pa akong gagawin, saka na muna yan. Madami pa namang linggo. Search yourself if you are in the church. Are you with me? Hindi yan ang nakita ko sa church. Sa heaven. Amen? Hindi kita papakalman, pero may pinapakita ko sa iyo. May ipinapakita ko sa iyo. Not just intellectual knowledge about Jesus Christ. Yung iba, di makabalik ng hapon. Ibig sabihin, Christ is not worthy of your noon worship. Yung iba, wala ng hapon, wala ring umaga. Ay, hindi yan ang church na nakita ko sa harapan ng kordero ng Diyos. Kaya, pakisaliksik nga kung ikaw talaga kasama ng church. Maliwanag ba? Siguro kahit hindi na ako magpuntos, yun na eh. Yun na eh. Nagkakamali pa naman tayo. Pero iba yung ugali na ang magkamali. Ugali na ang magpabaya. Amen? Iba yung nagkakamali kaysa ugali mo na ang magpabaya. Hindi yan ang church. Are you listening? Nakuha na ba ang mensahe? Tayo ba'y church? Is the Lamb worthy? Why? Una, bibilisan ko na lang. Bakit worthy is the Lamb? Ibig sabihin mataas yan, tingin. At talagang si Jesus ay mataas. Sabi nga sa inyo, Christ is not a mere man, nor improvised or promoted man. Hindi rin siya maliit na Diyos. Siya'y tunay na Diyos. Pero nakakalungkot, tama ang ating paniniwala ay ang ating paglilingkod. Ang tunay na church, tama ang paniniwala, tama rin ang paglilingkod. Amen? Amen? At ako may naniniwala, hindi tayo mas tatama kay Jesus. Gumawa ka na, tumahi ka na ng magagandang palusot, hindi ka lulusot sa karunungan ni Jesus. Bakit? You are not the lamb. You are the sheep. Amen? Una, tingnan po natin, marami itong talataan eh. Tingnan na lang natin yung chapter 4, verse 4 and 8. And then, i-compare natin yan sa Isaiah 6:1 hanggang 3. And round about the throne were 24 seats. And upon the seats I saw
24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Verse 8. And the four beasts had each of them 6 wings. Tingnan nyo ha, had of them 6 wings. Anong nagpa-flashback sa inyo dyan? Ano yung nagpapaalala sa inyo doon sa 6 wings? Seraphim. Anong chapter yun ng Old Testament? And the 4 beasts, pagkatama na, mamaya. Had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty. Sino tinutukoy niyan? 24 elders, chapter 5, tumutukoy yan sa Lamb. Pero yung chapter 4, verse 8, pwede mo i-cross-reference ang chapter 6, 1 to 3 ng Isaiah. Amen? Therefore, kaya pala sabi nilang, worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Kaya sila sumisigaw na hindi lang worthy is the Lamb, kundi holy, holy, holy. Banal, banal, banal. Why? Kita nila kung sino si Jesus. At nakita din niya ni Isaiah kung sino si Jesus. When we say Lamb, that's why the 24 elders, the 4 creation, and even among the host of angels, saying, worthy is the Lamb. Why? Pag sinabing Lamb, preeminent. Ang daming talata, babat-bating kayo. Gusto niyo bang basahin ko lahat yan? Nanindihan niyo ba yan? Alam mo, nakita na Isaiah, nakita ng 4 mga seraphim, nakita ng mga angels, nakita ng church, si Kristo'y hindi basta. Brother Albert, di baling kayo pagod, tama yung ginagawa mo. Paglinggo, maghapon sa simbahan. Alam mo, sa totoo na, lalaki pag ang sweldo nyo kay Albert, pero siya'y nasimba maghapon. Tataas pag ang posisyon ninyo kay Albert, pero siya'y nandito maghapon. Ikaw, sino na hinahabol mo kumpara sa kanyang meron na? Pero kayang iwan! Bakit? Kita niya kung sino si Jesus! Baka kaya hindi mo kayang iwan, hindi mo pa siya kita. Hindi mo siya kita! Alam niyo ba kung bakit mayroong binhi na hindi lumalago sa lupa, nasasakal, dahil ng pagsusumakik sa mga bagay ng lupa, nasasakal ang salita. Kaya ang liit-liit ng tingin mo kay Jesus, mas malaki ang tingin mo sa bagay ng lupa. Hindi ganyan ang nakita ng seraphim. Hindi ganyan ang nakita ng angels. Hindi ganyan ang nakita ng 24 elders. Hindi yan ang nakita ni Isaiah. Worthy is the Lamb. Are you listening? Hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang. Amen? Ay, sabi nila sila'y sumisigaw. Ay, dapat ang preacher ay nasigaw din. So, totoo na, pag preacher ka, dapat nasigaw ka. Bawal ang preacher ang mahina ang boses. Pag preacher ka, alam mo kung tama ang sinasabi mo, liwanagin mo nang mapakinggan ng tao. We're not beseeching people. We're proclaiming Christ. Are you with me? Amen. Mga preacher nga ni Manalo siya nga ang ama. Talagang pil na pili. Sala naman. Tapos baptist sa gana makaingaw. Hindi ganyan ang asal. Are you listening?
Masaya ba tayong tayo may Brother Albert? Kung lahat ka na membro ay tulad natin, ano kayang church mayroon tayo? Kung lahat ng membro ay tulad mo, ano kayang church mayroon tayo? Amen? Amen? Kung lahat ng membro ay tulad mo, anong church meron tayo? Amen? Pero mga kapatid, ang tunay na church, nagpupuri, nagbibigay ng karapat-dapat kay Jesus. Kayo ba'y nasa tamang church? Pwede kang nasa tamang church, pero ang tanong, kasama ka ba ng tamang church? Ba't ang ganit mong pasimbahin? Ito, kaya nandito ngayon, dinala. Pero kung hindi ko pinadala dito, wala ito. Bakit wala ito dito kung hindi dinala? O ba, hindi ko naman ito kakatawan. Tama? Amen. Pagbaba ko din pag nalimutan ko, iwan uliari din bakit? Hindi ba ito kakapit ng katawan ko ba't ikinaiwanan ni Jesus? Ba't hindi ka lagi dala-dala ni Jesus, lalo paglinggo? Ikaw ba'y kasama talaga ng katawan? Ha? Kasama ka ba ng katawan? Iba, pumunta ng umaga, hindi makatik ng hapon. Ano kang kulit ng iyong kayuko? Kristiyano ka ga? Bigang pastor nahihirapan pa sa iyo, ay anak ka naman ng Diyos. Sa totoo na, ang katunayan na ikaw ay may Jesus, hindi na dapat nahihirapan sa iyo ang pastor mo. Pero bakit maraming pastor nahihirapan sa membro? Baka naman kasama lang sa church. Kaya tatanungin niyo, lilinawin natin. Ang tunay na church nagpupuri. Hindi usapin. Hindi suyuin. Lalong matagal ka na, mangilabot ka naman sa kalis mo. Susuyuin ka pa, tagal mo nang yak. Dapat katulong ka na ng pastor mo. Katuwang ka na ng pastor mo. Kagaanan ka na ng loob ng iyong pastor. Hindi nagiging problema ka pa. Amen? May ganyang mukha nyo, parang hindi nga palangit. Tama ba? O, may katwirang kang iyo, ibig sabihin mali si Jesus. Ha? Mas tama ang iyo, mali ito. O ba ikaw nga isasambahin? Hindi ka uubra sa karunungan ng Diyos. At hindi ikaw ang pamantayan ng church na ito. Kung ayaw mo umaten, mag-isa ka. At kung sasabihin ko sa inyo, hindi blessing yung hindi na-attend. Problema at sakit ng puso ng pastor yung hindi na-attend lagi. Sakit sa ulo. At sa damdamin ng pastor, yung ayaw laging umattend. Dahil mahal ko si Jesus kaysa sa iyo. At dama ko ang nararamdaman ni Jesus sa mga tupa niya na nagpapabaya. Amen? Amen. Amen. Tingnan natin ang silip natin kay Jesus. Is He worthy? Kaya ba may dalang tithes? Kaya ba may dalang strength? Yung talagang magbibigay ng strength, you are ready. Kalahin mo, paikinig ka na lang, hindi ka na nasigaw eh. Hindi pa magawa yung mata mong paikinig. Amen? Amen? Huwag kayong magagalit sa pastor nyo. Matuwa nga kayo at may nagtutuwid pa sa atin. Naalala ko nang patotoo si Jade. Tutuwa kay pastor eh. Galing sa puso ang sinasabi. Sadya. Yun lang maghanda ng mensahe. Kung di mula sa puso, walang ganitong mensahe. Kaso lang, nakakalungkot. Meron din mga iba galing sa puso ang magpabaya. Eh di binawarningan kita.
Hindi yan ang nakita kong church sa langit. Amen? Amen? When we say, actually, tininang ko ang lahat ng the word Lamb sa Revelation. Actually, marami pa doon sa ibang lalo sa Exodus, sa Numbers, sa Leviticus, at maging sa John, ang daming salitang Lamb. Ay, alam nga, makakipatulan lahat yun. Inabot tayo ng Siyam. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Tayo ba'y 24 elders? Tayo ba'y church? Ang church na darating sa langit ay yung nasa lupa pa lang ay tiyak ng palangit. Amen? Ang church na may tamang lugar na langit at may tamang pagtingin kay Jesus at naglilingkod kay Jesus ay yung nasa lupa pa lang na palangit at naglilingkod na kay Jesus. Ano ang inyong involvement sa church? Kayo ba'y involved? Pastor nga ministry, yung tumulog pagka kayo nagpipreach. Ang ganda naman ng yung ministry. Amen? Hindi ka blessing? Are you with me? Amen? Walang ministry dito ng tulugan during preaching. Hindi tayo nag-a-assign doon. Are you listening? Malay mo. Nakakabot ba ang mensahe ng salita ng Diyos? Ay, bigay ang ka pa. Dapat ikaw ay masaya na. Amen? Hindi yung parang ikaw nasa walang hanggan na. Amen? Amen? Maglingkod tayo, mga kapatid. Kayo ba involved sa church? Anong ministry mo sa church? Ito nga mga ito naatin pa lang nagtatights na. Nag-offering na, ito nga aking taga-Balite. At ang gusto pa ay pumasok sa Bible School. Ay sabi ko siya, kayo maghiraman ni Jimuel sa aking mga aklat. Pero kay Jimuel lahat yan, manghiram ka kay Jimuel. Binibili ko ang iba dyan, ang iba tulong na simbahan. Bakit? I love the books. Ibibilhin pa nga ako Alam nyo, 750 answered. Question and answer. Sino hindi mapapatakap doon? 750 questions and answered. At ang kaya gusto kong bilhin, ang author ay si Piper. Sino hindi mapapatakap doon? Kilala niyo ba si Piper? Paminta yun. Amen? Are you with me? Yung iba, baka pati sa pagbabasa ng Biblia, hindi na rin Paano ka? Ano sa totoo na, kidlat ang mensahe ng Diyos sa pusong malambot sa Diyos. Pero kung sanay ka na sa maling gawa, sanay ka ng papabaya, sumigaw na, wala itong magagawa. Kaso lang, lagi talaga akong sisigaw. I feel to use my voice loudly. Number 2, not only love ay preeminent, but also love speaks about purity. Purity. Kaya nga sabi na Isaiah, holy, holy, holy. Amen. Kaya mga kapatid, kung Kristo ay banal, abay dapat din naman siyang sambahin ng banal. Kaya nga sabi, pinamamanig ko sa inyo alang-alang sa kahabagan ni Kristo na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, hindi lukaki buhay. Kaaya-aya, na siyang inyong banal na kaaya-aya, na siya inyong karampatang pagsamba sa Diyos. Ibig sabihin, kung ang Diyos ay banal, He is worthy to be worshipped holily. Amen? Amen. Naiintindihan niyo ba yun? Kaya huwag kang sasamba sa Diyos na meron kang kasalanang alaga. Hindi yan tinatanggap ng Diyos. Nanood ka ng mga pornography, may kaaway ka, nagmura ka ng Sabado ng gabi, puyat na puyat ka ng Sabado ng gabi, kung ano-anong ginagawa mo, ang dami mo Netflix na pinanood. Tapos sasamba kang masigla. Imposible. Imposible. Amen? Ba't kayo lang ko kayo? Anong pinagpuyatan ninyo? Anong pinagpuyatan ninyo? Uulitin ko
Walang masama sa business. Pero huwag kang magpupuyat ng Sabado madaling araw dahil lang sa business. Kaya sasamba kang hindi alerto. Amen? Amen? Sambahin ang Diyos ng karapat-dapat. Tignan niyo po ang verse 16 na Revelation. Ano sabi diyan? Nandiyan pa ba kayo? And said to the mountains and rocks, fall on us, and hide us from the face of him that seated on the throne, and from the wrath of the Lamb. Alam niyo ba ang Panginoong Hesus ang araw, ibubuhos niya ang kanyang galit. Bakit? Siya'y banal. Naiintindihan ba? Naiintindihan ba? Pandalwa, natatanggap ba ng masaya? Bet ang cellphone mo, puro pelikula pa rin lang pinapanood. Hindi man lang mag-post ng talata. Naunawaan mo. Pero ang tanong, na-epekto ba? Amen. Amen. Kumusta ang isang linggong nagdaan sa iyong buhay? May involvement ka ba sa pagkaaki ng kaluluwa? Sabi ng isang ama, ina sa kanyang anak, naglilihi, buntis. Huwag magkakain ng kape. Huwag magkakakain ng kape. Bakit? Nahawa yan. Pag ikay mahilig sa kape, kinaglilihi, ang anak mo, kundi ngingiti, masasagi. Itim daw. Sabi ng anak, iniwala pa ba ng isasabihan? Bayaw ay ipinaglihi siya ng plaka. Umapekto ba? 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 Naunawaan mo ba salita ng Diyos? Naunawaan mo ba? Naunawaan mo ba? Umepekto ba? Umepekto ba? Bet wala ka ata sa linggo. Parang ako may prediction wala ka uli sa linggo. Hindi natalab Alam mo, pero hindi natalab. Ganyan din ang kulto. Alam naman nila ang tama pero hindi sila masaya sa tama, kaya sila nagpipilit sa mali. Tagal ko na nananawagan, gamitin mo ng tama ang cellphone mo, huwag sa mga pelikula, ubos ang oras mo dyan. Huwag kayo manonood ng pelikula, yung makakapagpa-spiritual life. Hindi puro kay babalo. Kaya PJ, ay Chiquito, alam, minsan ako nakakakita. Ito pala yung pelikula ni Chiquito at ni Dulpe. Tininan ko ang oras. 1:30 and up na ko. Ay, hindi na. Ako'y may ini-outline, doctrine of election. Ako'y nabebles habang ginagawa ko. Kasi ako'y magba-Bible study. Doctrine of election. Abangan nyo yan. Amen? At ang bala ko ay Thursday and Friday night. Bakit? Huwag nating sayangin ang oras natin. Ipagamit natin, word is the lamb to receive power. Amen? Amen? Pag sinabing lamb, preeminent, purity. Hindi ko na babasahin lahat. Ang daming talata yan. Dala ko yan para sigurado, bat-bat ng referensya. Kaso lang, yung oras natin nang mauubos. Ay nilalagay naman yan sa ating GCD, basahin nyo kung ako nagsisinungaling. Number 3, when we say, word is the lamb, bakit ganun? Ba't ganun ang tingin? At tatandaan nyo ang tumitingin kung sino yan ay mga angels, yung apat nilikhang nilalang, at saka ang church at si Isaiah. Kaya mga kapatid, sana tayo ay kasing tingin ni Isaiah kay Kristo. Amen. Yung mga hindi kasing tingin ni Isaiah, ito problema. Sa totoo na. Are you with me? Talagang malaking problema yung mga taong
ang usapan ay Diyos, hindi naman tangay ng Diyos. Iba yung usapan lang kasi kitangay. Tama ba? Oh, amen. Naintindihan mo ba ako? Then number 3, when we say lamb, not only preeminent, love, purity, makikita natin dito ng lamb, planned Savior. Kayo ba'y nakinabang sa lamb? Hindi ko alam ang sweldo ni Claire. Pero ay niwala due to her work. Amen? Hindi ko alam ang sweldo ni, sino nga sweldo na din karampatan sa inyong pagpapagal. Si Jesus ay karapat dapat bigyan ng paglilingkod. Dahil salamat, ikaw ay kanyang iniligtas. 13 verse 8. Tingnan niyo po ang 13 verse 8. Nandiyan yung lamb. And all that dwell upon the earth shall worship him. Shall worship him. Whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. Sino yung sasamba sa Antikristo? Yung mga taong ang pangalan ay hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Ng Lamb. Na pinatay bago itatag ang sanlibutan. Ibig sabihin mga kapatid, kaya pala dumating ang tagpo na si Jesus ay pinanganak. Siya'y nabuhay ng matuwid. Siya'y kinainggitan. Siya ay nilitis. Siya ay pinatay. Siya'y pinako sa krus. Siya'y nilibing. 3 araw nagbango mag-uli. Bakit? Ipinako na siya bago pa ang tatag sa libutan. Nakaplano na yon. Kaya merong aktual na nangyari dahil plano na sa walang hanggan. Where is the Lamb? Walang Savior without the Lamb. Hindi ang nakaplano ay Baptist Church. Amen? Hindi Catholic Church. Hindi Iglesia ni Cristo. Ang nakaplano, ipapako sa krus ay Lamb. That's why worthy is the Lamb. Kayo ba'y nagpapasalamat kayo niligtas? Ligtas nga ba kayo? Ang Pilipino ay kilala sa kulturang utang na loob. Kaya kahit bulok na yung kanyang kinandidato dati, bakit? Kaya na nagpaaral ng anak ko Ibubuto ko yan, kahit bulok ko yan. Bakit? Ay, ang utang na loob ko dyan, laki. Ay, kumusta yung utang na loob mo sa Diyos? Kung meron tayong pinakamalaking kinatatanawan ng utang na loob, si Jesus. Bitbag tao, hindi tayo makalimot. Bitbag Diyos. Are you listening? Are you listening? Are you listening? Umapekto ba? Umepekto ba? Umepekto ba? Tama ba ang hula ko? Wala kayo uli sa linggo? Tama ba ang hula ko? Pag si Jesus hindi mo nakita ngayon, hindi mo makikita na ang linggo'y mahalaga. Are you with me? Amen? Worthy is the Lamb to receive power, honor, strength, blessing, riches. Why? When we say Lamb, preeminent, purity, planned Savior, then Lamb. Ito, mag-iingat kayo. Tayo. Hindi pa, pang-apat pala. Verse 12. Ano kayong chapter ito? Chapter 12, verse 11 pala. Sige po. Hindi ko na mabasa lahat. Inilagay ko na lang lahat. And they overcame him by the blood of the Lamb. Nandiyan ba uli ang Lamb? Nandiyan ba yung blood of the Lamb? Anong meron sa Lamb and His blood? They overcame. When we say Lamb,
pleaser. Mananalo. Kaya mga kapatid, hindi tayo giginhawa. Huwag mong ipilit ang iyo dahil hindi ikaw yung overcomer. Hindi ikaw yung mananalo. Si Jesus ang nagtagumpay. At siya ang ating tagumpay. Siya ang atin, kung si Jesus ay katulong natin sa paglaban sa mali. Pero kung siya mismo ang ating lalabanan, hindi ka mananalo. Hagip ba ako? Amen? Basahin natin ulit ang talata. I have still 17 minutes. And they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, and they loved not their lives unto the death. Alam mo, mga Kristiyano, no, sa tribulation period, mangyayari, talagang sila'y hanggang kamatayan ay maglilingkod kay Kristo. Hindi yung papatay na hindi pa naglilingkod. Are you listening? Are you listening? When we say lamb, hindi yan talunan. Kaya worthy. Alam niyo ba, mga kapatid, ang napagtagumpay ni Jesus? Napagtagumpayan niya ang kasalanan. Siya'y tinukso, pero kailanman hindi bumigay sa tukso. Tayo, hindi pa tinutukso, bigay na. Si Jesus lang ang tao hindi nagkasala. Lahat dito'y makasalanan. Kaya nga sa totoo na, nakakatawa ka pa na lagay niyan. Hindi mo ba nararamdaman sa iyong buti ang bigat-bigat ng ginagawa mo kay Jesus? Dapat ka magsisit, kung hindi, parurusahan ka ni Jesus. Walang libreng kasalanan sa Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yes, dineded mo yan. Hindi mo maintindihan kung sinong magaling. Si Jesus ay overcomer. Siya ay pleaser. Amen? Merong first, second place, merong third place, merong first place. Si Jesus lahat ng place. Kuya Boy. Naiintindihan ba yan? Si Jesus po ay nagtagumpay hindi lang sa kasalanan, nagtagumpay din siya sa kamatayan. Bakit? Siya yung namatay, pero ikatlong araw nagbangon maguli. Yung ating mga ninuno, matagal ng patay, ayaw pang bumangon. Tinetext ko nga si Kuya Alfred, hindi mala nagsisin. Si Arlene, hindi rin nagsisin. Bakit? Patay na, hindi kayang magbangon maguli. Pero si Jesus, 3 araw lang sa libingan. Ang kamatayan ay kanyang napagtagumpayan. Anong pinakamalupit? Napagtagumpayan niya din si Satanas. Amen. Dinurog ni Kristo ang ulo ng ahas doon sa cross ng Kalbaryo. Talunan na si Satanas kay Jesus. Kaya word is the Lamb. Si Jesus ay hindi talunan. Maraming nahanga kay Pacquiao ay natatalo din naman. Maraming Kristiyano hindi nasimbay pag ang laban ni Pacquiao ay linggo. Hindi naman nakakabalato kahit isang singkunduleng. Pero hindi makasamba dahil Pacquiao. Pero si Pacquiao na yung tinitingala, natalo din yan. Pero never si Jesus ay natalo. Worthy is the Lamb. Nakita niyo ba yun? Kaya ganyan na lang ang palahaw ng church sa langit eh. Worthy is the Lamb! Holy! 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 Ang membro, huli! 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 Yun, ang sa membro. Ang birang hina talaga ng tingin kay Jesus. Gawin mo kaya sa school mo yan. Piyong takot at takot ka. Gawin mo kaya sa trabaho mo yan. Piyong takot at takot ka. Bet-bet kay Jesus. Okay lang. Malawak naman ang pag-intindi ni Jesus. Hindi pa tapos. The battle is not yet over. Haharap tayong lahat sa hukuman ni Kristo. Lahat ng ating palya may sukliyo. Maliwanag ko ba? Ay, imig naman kayo. Ako'y pagod na eh. Hindi ko maintindihan kung maliwanag ba gawa, no? Maliwanag ba?
Malinaw ho ba? Tanggap ho ba? Mali ba ang aking hula? Mali ho ba ang aking hula? Na ang iba sa inyo hindi babalik mamaya? Mali ba ang aking hula? Na may married dito, hindi atin sa married. Mali ba ang aking hula? Mga married, huwag niyo akong pamaliin sa aking hula. Babalik kayo ng hapon. Young people, huwag sanang mali ang aking hula. Babalik ba kayo sa hapon? Pag hindi kayo bumalik, tama ang aking hula. Sabihin ko sa iyo, tama rin ang sinabi ko, mahina sa iyo si Jesus. Sabihin ko sa inyo, ang nasigaw ng word is the Lamb ay church. Ikaw ba'y church? Ikaw ba'y church? Pamaliin mo nga ang hula. Mamaya pang hapon yan, ay yung hula ko sa kabilang linggo. Amen. Brother Ane, ako may huhula sa iyo. Pati nga na yung palad. Sana mali ang hula ko. Dahil babalik kayo sa linggo. Tama ba ang hula ko? Mga, ano yan? Mga an? Mga an ba kayo? Pag pinagsamaan-an. Ano? Kaya ba'y masaya ngayong umaga? Naiintindihan niyo ba ang mensahe? Tama ba ang aking hula? Pero kung tama ang iyong pagtingin kay Jesus, mali ang aking hula. Amen? Pag tama ang tingin mo kay Jesus, mali ang aking hula. Pag tumama ang hula ko, mali ang tingin mo kay Jesus. Alin ang gusto mo? Tama ang hula ko? Dahil mali ang tingin mo kay Jesus. O tama ang tingin mo kay Jesus, kaya mali ang suhula ko. Pastor, hindi ko maintindihan. Wala kang naintindihan. Pagod na ako. Amen. Abay, magsisigaw kayo ng gano'n, hindi biro yan. Ako'y 54 na. Pero gusto kong maramdaman ninyo what I really feel kapag hindi ko kayo nakikita. Imagine yan, araw-araw ako naglilingkod sa inyo. Hindi lang naman ako Sunday naglilingkod sa inyo. Araw-araw ako naglilingkod sa Diyos sa inyo. Dinadala ko kayo sa altar ng panalangin. Kaya wag niyo akong bubusalan. Kaya kong sabihin kahit masasaktan ka. Dahil Word of God to. Amen? Amen. Ang tunay na mabait, nagtutuwid. Yan ang tunay na mabait. Hindi makabasag pinggan. Para daw yung mga yuming-yumi. Wag na. Number 5, not only pleaser. When we say Lamb, that's why He is worthy, preeminent, speak purity, plan, Savior, pleaser. Verse 16 in chapter 6, Lamb is punisher. And said to the mountains and rocks, kasi ito na yung tribulation period, mga kapatid, sa aming minamahal, hindi ho laging ganito ang daigdig. Darating isang araw, mawawala. Kung kayo hindi maliligtas, kayong sambahanan ni bayan ni Willie Grace, kayo kung hindi maliligtas ang iyong inay, ang iyong kuya, ang iyong ate, kung talagang kayo ligtas, darating isang araw, mawawala tayong lahat. Sa isang kisap mata. Gano'ng kabilis ang isang kisap mata? Ay, iba nga sa inyo kumisap, hindi na uli Ang iba nga sa inyo, yumuko, pero hindi na uli kumisap Gano'ng kabilis ang isang kisap mata? Sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trompeta, lahat ang anak ng Diyos ay mawawala, irarapture,
Pati yung mga baby ay mawawala. Pati yung mga libingan ay mabubuksan. Yung mga Kristiyanong namatay, mawawala. Yung mga piloto na nag-drive ng airplano, mawawala. Driver sa lansangan, linggo-linggo yung nagbabiyahe. Patay kang bata ka pa nag-rapture. Isa ka sa mabubunggo doon. Mawawala. Nawala ang Kristiyano. Yun na yung 24 elders nasa langit, sumasamba na. Are you with me? Yung maiiwan. Kaya kayo, bakit kayo inaanyayahan namin? Mga mahal namin sa buhay. Dahil darating isang araw, ang galit ni Jesus. Ang mundong ito ay pahihirapan. Mayroon tinatawag na tribulation period and great tribulation period. Kung ako sa iyo, huwag mo kakalimutan namin sa ito. Kung maiwan ka, huwag ka magpapatatak ng 666. Kasi pag natatakan ka ng 666, sa jablo ka na magpakailanman. Pero huwag ka nang mantay ng 7 years tribulation. Makinig ka na ngayon. Magsisi ka na ng iyong kasalanan. Manampalataya kay Jesus. Bakit? Darating dyan, mga kapatid. Darating, sabi, magkakaroon ng matinding kahirapan na hindi nagkaroon buhat ng itatag ang sanlibutan. Gaano kahirap ang nangyari sa Maria kung hindi mag-usap ang kapitbahay na lutuin ng kanilang mga anak para lang may makain? Gaano kahirap yon? Huwag kang mag-style na langit ang lupa, Kristiyano! Kaya minsan napapabayaan mo na yung dapat sa Diyos, nangangarap ka, puro pangmundo! Bagyo nga lang, wala na eh. Nagkalat na magandang sakyan pag bumaha na doon sa Mayana. Sa Rizal, kita ko yung mga bubong, ang bubong na lang ang nakalutang. Yon, naubos ang maraming panahon ng tao sa katigtasan ng puso sa Diyos. Pala'y baha lamang, wala na ang pinagpaguran. So, kayo mananalo pa sa Diyos. Amen? Lahat ng pinapangarap at nilulunggati sa lupa, pag hindi si Jesus ang una, sayang. Sayang. Ako'y natutuwa kay Brother Percival, matindi ang dinaanan niya. Matindi ang dinaanan niya. Ikinasal. Di ko alam. Kasi nahihiya sa akin, malaki daw ang pamasahe doon. Numalam ko, malapit na. At hindi ko man siya biniblame doon. Naunawaan ko siya kasi mahirap siya kahagin tayo doon. Siya pangalay, agak na. Ay, ang laking yan. Ano? May pamasahe. Tapos, kakakasal pa lang, may baby sa sinapupunan, namatay, ubos ang pera, nangihiram pa. Pero nasimba. Andito lagi. Ikaw, anong buhay mo? Ano problema mo ha? Di ka makasimba. Utaw, are. Are nga. Salamat. May tamang tingin ito kay Jesus. Pinagpipray natin si Lorile, lagi inuusik. O nakatakas na, bakit nag full time na eh? Pero kahit anong tindi ng usig. Sabi nga sa inyo, ay nag-preach ng Wednesday, mapalad nga kayong buong pamilya, ligtas na. Mas dapat kayo ang aktibo dahil buo na kayo eh. Nakalay mo lahat kayo palangit. Ako hindi pa eh. Mas dapat kayo aktibo. Mas marami kayo ipagpapasalamat sa Diyos. Amen. Akala nyo buong pamilya palangit kayo? Ito si Lorile. Abay, biyaya ang mangyayari. Abay, maganda nga nangyari. Kaya sumunod ka sa Panginoon, maganda ang mangyayari. Ay, siya pala yung magdidibo. Namahalap sa akin, Pastor, pagkagaling ko sa Bible study, ako magpapapicture. Pagpipicture ng babae, mamatay ka na ba? Nag-iipon ka ng pan-tribute. Kasi sabi ng Papa, wag daw huding hindi siya celebrate yung aking dibo. Samantala, dati inuusik. Ngayon, hindi daw sila papayag na hindi i-celebrate ang kanyang dibo. O napipihit, sumunod ka lang. Sumunod ka lang. Si Pastor Melmar, gano'ng inusig yan, itinakwil yan, pero siya din ang tinawagan ng pahuli. Dahil siya sumunod sa Diyos, huwag kayong matakot sumunod sa Diyos. Ang katakutan ninyo, yung tumigas ka sa Diyos. Dahil hindi ka uubra sa Diyos. Are you listening? The last. Pastor, lumas ka na ng lumas. 19 verse 7 and 9. Wala akong makitang salita P sa betrothed. Ano ba ang betrothed?
Ibig sabihin, ikakasal. Ang nakita ko ang pidon ay pledge. Nakapangako na. Nakasalang na. Kayo na. Ano ba mga kapatid? Word is the Lamb. Bakit? Asawa mo yun. Amen? Amen. Ay kahit ako'y gagarni-garni ko kay pagmalaki ng aking asawa eh. Diga, sabi niya, salamat na lang si pastor nga ay napangasawa. Bukod sa pugi na eh. Ay natutuwa, ang ganda na ang iyong mga biyanan makarinig sa iyo ng garni. Yung una, si Papa, napainggan ko yun eh. Kahit gagawin ganyan, Gimare! Gimare! Nung una daw, ang sabi ng Papa, Gimare! Pamihirap, bigay namin dahil naligaw sa pilay pa ang nagustuhan mo. Pero alam niyo ba, nung tumagal, nabali yung kanyang salita. Pagdadaan din si Papa, yan ang simbahan ng aking manugang. Yung malaking yan, yung magandang yan. Sa manugang ko yan. Bo. Sabi ng Papa ay ng buhay pa, huwag naman si kababagabag ng kanyang kaluluwa. Ano? Sabi niya, natutuwa ko sa aking manugang na yan. Best yan. Hindi nag-iinom. Hindi natakbo. Nasa kanya na lahat eh. Pahuli yun. Ang unang napainggan ay ang aking mama. Yung biyanan ko. Yun ang laging namumulaklak sa kanyang labi ang salamat, Pastor. Si J. Marie sa iyo napunta. Nagkabait. Tama? Eloy, si Albert ba pinagmamalaki mo? Oh. Sasabihin mo, kundangan na lang ang Pastor. Ning-ning. Oh, ba't ka na move up? Tinatanggap mo ba? Pinagmamalaki mo ba yung mister? Kami nga may pula. Pipilitin mo ipagmalaki dahil asawa mo. Si Jesus ay ikakasal sa church. Tayo yon. Amen. Ang babae nagmamahal sa lalaki, sky the limit ang kayang ibigay. Hindi lang ang matamis na ayaw ko. Oo. Di ka? Unang ibinigay ng babae sa lalaki, oo. Umalis ka na lang. Di ka? Iba nga, hindi pa nakuha ang oo, dinahas na eh. Kaya lalong mapanghe. Mapanghe. Hindi maganda. Ibinigay ang oo, ibinigay ang apelyido, ibinigay ang katawan, ibinigay ang pangarap. Bakit? Word is my husband. We are the church. And the Lamb is our husband. Is He worthy? Amen? Amen? Kaya matakot kayong mga lalaki na hindi babae, na hindi handang ibigay ng babae ang lahat. Kaya ang church dapat handang ibigay ang lahat. Maliwanag ko ba? Maliwanag ko ba? Kung ikaw ay church. Pero kung hindi, never mind. Hindi mo kaya ang aming pinag-usapan kung hindi ka talaga ligtas. Pero kung ligtas ka, ine-expect ito sa'yo. Maliwanag ko ba? Maliwanag? Natatanggap ba? Maliho ba ang aking hula? Nina Chare, maliho ba ang aking hula? Tama, di wala kayo mamaya. Tinan niya, paano ka tayo Ako'y pagod na, tindihin na ninyo ako. Okay, pagod na ako. Okay. Tama ba ang prediction ko na wala kayo mamaya? Mali ba nga ang prediction? Ano ibig sabihin ng mali ang prediction ko? Andito ko mamaya.
Mali bang hula ko? Nasa linggo, wala kayo. Parang ko yata gagawin nyo 100 kilong propeta. Kundi ako magtayo na ng kubol. Amen? Ito lang ang sasabihin ko in conclusion. Mali ang hula ko pag mali ang tingin mo sa lamb. Pero pag tama ang tingin mo sa lamb, yan, ako tuloy nalito na rin. Nalito na rin ako. Amen? Pag mali ang hula ko, tama ang tingin nyo kay Kristo. Pag tama ang hula ko, mali ang tingin nyo kay Kristo. Ano, nakakaintindihan na? Kakaintindihan na? Ba't kayo malungkot? Ano nagpapalungkot sa inyo? May nakikita ko ditong malungkot eh. Pag ikaw ay Kristiyano, iisa lang ang nagpapalungkot sa Kristiyano. Kasalanan. May kasalanan kang dapat pagsisihan. Isa lang naman nagpapasya sa Kristiyano. Nasunod kay Kristo. Tayo ay manalangin.